beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the light was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, makaupo po tayo lahat. So, nasa ika-4 na po tayo ng ating sermon series para sa ating Advent message. And it is an honor, also a privilege for me to really dive deep dun sa siguro ito na yung pinakamahabang pag-aaral ko sa isang maliit na passage. Sa isang maliit na passage. Pero this is one thing. Kanina binabasa natin yung Psalms 119. Tapos dinaanan tayong passage. So realize ko, there's also a refreshing revelation sa... Pero, pinagdaanan natin yung Psalms 119 this year, di ba? And that's the beauty of the Word of God, na there would always be a new revelation. Wala na po siyang sasabihin, wala na siyang idadagdag sa Word of God. Ibig sabihin, revelation na kung paano natin babaguhin yung buhay natin. Paano natin isasanctify yung buhay natin. So, and katulad nga ng mga Hudyo, na paulit-ulit nilang binabasa yung Torah, every year, paulit-ulit lahat ng yung mga devout na mga Hudyo, uulit-ulitin nila ng pagbasa yan. So, it's the same thing para sa atin. And as I'm looking at it, ang dami ng revelations na ni God for me to deeply understand the Word of God. Now, again, some of the basic na understanding, review. So, katulad nga ng huwag natin kalimutan kung sino ang sumulat na bukod dyan. But at the same time, huwag din natin kalimutan ang Latin origin o ang origin ng pangalan ni Jesus Christ. Now, the last time nanonood kami ni Grace ng documentary tungkol dun sa mga recent archaeological diggings sa Israel. Kasi nagkaroon na naman ng interest na maghukay sa Israel dahil nga dun sa may kanya-kanya silang idea ng history. Di ba sinasabi ng Palestine na Palestine daw talaga ang Israel, pero naman nagsasabi na hindi naman siya naging Palestine kasi the word letter P or something like that doesn't So maraming interest. Tapos at the same time, na-renew rin yung interest ng pagpuprove na si Jesus Christ is a literal historical figure. So, tayo naman, wala naman tayong duda doon. Pero, syempre, ang mundo, may kanya-kanyang biases kung paano nila ipapakilala si Jesus Christ. Just like kung it took 4 Gospels to introduce Jesus Christ, ganun din. So, it is also good to know, to understand the deeper meaning doon sa pangalan ni Jesus Christ at kung bakit yun yung ginamit na pangalan. Now, again, we will talking about why Jesus became a man, ano yung purpose, ano yung dahilan, at ano yung theological implication nun sa atin. Yung lahat naman tayo mayroong personal theology. So, hindi nyo kinakailangan mag-seminary para sabihin meron kayong personal theology. Lahat po tayo, pag naniniwala tayo sa isang pananampalataya, yun ang parte ng theology natin. Now, some of the review, ito na po yung napagdaanan natin. Katulad ng John 1:2, pinag-aralan natin sino ba siya, sino si Jesus. Tapos John chapter 1 verse 3, ano naman tayo sa Kanya. Ngayon naman, pag-aralan natin, ano ang dahilan niya. Di ba? Ano yung dahilan niya, bakit siya nagkatawang tao. Then next Sunday, next year, makikita na tayo next year. So, tatapusin natin sa John chapter 1, verse 5. Now, last week, iisang passage lang din yung pinag-aralan natin. But he gave us 3 main points kung paano natin iintindihin ito. Yung all things were made, yung reason.
through Him so that we can have relationship. And without Him was not anything that was made. So kung ano yung responsibilidad naman natin. Kasi kailangan natin maintindihan ano tayo sa Kanya. Na hindi tayo aksidente sa mundong ito, na parte tayo ng isang grand na plano ng Panginoon. So now, babalikan ulit natin yung question, what is Jesus' incarnation means for us? Uulit-ulitin natin yung mga tanong na yun, yung existentialist question. Diba? Actually, again, ikwento ko na to before, isa sa mga, nung nagtuturo ko ako ng basic philosophy sa grade 12 students nung time na yun, isa sa starting question namin nung time na yun, why do I exist? Diba? So, ano yung reason kung bakit ako? So, hindi mo naman tatanungin yung reason na why do I exist kung hindi ka naniniwala nag-i-exist ka. Ano to? Matrix. Na parang lahat lang is parang katang isip, di ba? Parang gano'n. But as we go to this verse, babalikan natin tatlo ulit. Okay, tatlong points ulit. So, hahatiin natin. In Him was life, source, tapos and the life was the light. Okay. Revealer. So, dinidescribe si Jesus Christ, life was the light, di ba? So, yung dinidescribe si Jesus Christ as the light, but He's also the light. So, bakit siya yung buhay at the same time siya din yung ilaw? Kasi ang purpose ng kanyang incarnation is to reveal. Siya ang revealer ng plano ng Diyos, di ba? At the same time, siya rin yung light of men, di ba? Yung redeemer. So, ngayon, iisa-isahin natin ito. So yung first truth na kailangan natin maintindihan is that lahat ng ating pinaniniwalaan ngayon, we believe in the Trinity, we believe that Jesus is the Messiah, we believe that we are indwelled by the Holy Spirit for us to know and understand Him. Kasi hindi naman natin ipupurso ang pananampalatayang ito. Hindi tayo magtsatsaga sa ginagawa natin ito nang hindi tayo indwelled ng Holy Spirit. So, lahat ng ating batayan, ng ating pundasyon, ng ating pananampalataya ay nakabatay pa rin doon sa kung ano yung plano ng revelation ni Jesus Christ. So, sinasabi rito that faith, foundation of our faith, because all life finds its origin, purpose, and worth in Jesus Christ. So, kahit tingnan natin yung buhay natin, I would say that one of the greatest testimony that I could give to everybody is hindi ko talaga nakita yung worth ng buhay ko not until the time that I know my faith. Kung ano yung pananampalataya. Kasi kung hindi ako dumating dun sa pananampalataya, katulad yun ang sinasabi ni Ate Kat, lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng hinayaan niyang pagdaanan natin, bahagi ng plano niya. So sinasabi nga niya na sa umpisa pa lang, yung devotion ng kanilang family sa faith, sa pananampalataya, iba man yun yung naging training nila para meron din silang devotion ngayon. Tulad nga po ng testimony ko, muntik ako maging pare. Kasi muntik ako ipasok na nanay ko dun sa seminary, di ba? Sa seminary, ang dami dito sa Cavite, di ba? Na seminary. May malapit dun sa amin, na yung Our Lady of Pilar Seminary, sa may buhay na tubig. Doon ako pinapasok na nanay ko dati. Pero kasi ako, ever since, there's always a desire in me to lead people into understanding God. Akala mo nung panahon na yun, pagpapari yung paraan na gagamitin sa akin ng Panginoon, iba pala. So sa pagpapastor pala yung ginaano niya. Pero, doon mo na nakita na sa umpisa pa lang, nandun na yung training. Diba? Naging sakristan din ako. Nakita mo rin kung paano nag-lead yung pare, paano siya nag-homily. Diba? Paano siya nag-encourage ng mga tao to do certain projects and everything. I don't think na lahat ng bagay na yun accident. So, kung babalikan natin kung ano yung pananampalataya natin, lahat ng pundasyon nun babalik sa kung ano yung pinaniniwala natin ngayon. Kung tinatawag natin Kristiyano tayo, kahit pa pinanganak ka sa
Pinanganak ka sa isang pamilya na hindi mo maintindihan kung bakit ka pa nandun sa pamilya na yon or bakit ito yung sinimulan mong pamilya. Everything will always have an origin sa kung ano yung pundasyon ng paniniwala natin kay Jesus Christ. Kasi isang sinasabi nito, in Him was life. So bahagi ng buhay natin, bahagi ng pundasyon ng ating pananampalataya, simula pa ng ating kapanganakan. Kaya nga sinasabi nito, di ba? The Lord God formed a man from dust and from the ground, and He breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Ano pong pinapakita dito? Yung intentionality ni God na bigyan ng buhay ang isang tao. Diba? Ganon din tayo, na may intensyon ng Diyos na hindi man niya tayo hiningihan katulad ni Adan, pero yung intensyon niya na ipanganak tayo sa mundo ito. Alam niyo po ba ito, pag binabalikan ko ito, napapascinate ako na, o nga no, intention ni God na ipanganak ako sa mundong ito. Kasi meron ng bahagi ako ng kanyang malaking plano. Di ba? So katulad na kung paano niya pinorm si Adam, hindi man parehong process. Pero nandun yung intentionality kung paano tayo na-create. Di ba? So ibig sabihin, hindi tayo accidental. Science can give you the process kung paano nabubuo ang baby. Pero yung intentionality ng identity ng bawat isa sa atin, hindi kayang ipaliwanag ng science. Ibig sabihin, merong isang creator na nag-create ng identity bawat isa sa atin para maging bahagi ng kanyang life. In Him was life. Diba? Kaya mga kapatid, ako napapascinate ako dun sa idea na nung pinanganak ko yung dalawang anak ko, nandun po ako sa tabi ni Grace. So nakita ko kung paano siya nagbuntis hanggang sa lumabas yung baby. Tapos pagkarga ko na yung baby na medyo malaki na siya kumpara doon sa time na lumabas siya, paano nag-catch? Maiisipin nyo. So you will see that life is more of an intentionality of God's creation. Na maging bahagi ka ng creation kumpara sa mystery lang siya. Di ba? Ngayon hindi na mystery ang buhay sa akin. Kasi naiintindihan ko na may intensyon ng Panginoon sa kung paano tayo naririto. And the same thing how we will value life. Di ba yung mga bata, bakit ba tayo natutuwa sa kanila? Di ba? Kahit ang likod nila, kahit ang kulit nila, bakit ganun tayo? Because we understand na itong mga to, pinanganak din sila katulad natin kasi may purpose ng Panginoon para sa kanila. Di ba? Kaya nga, natutuwa ako din sa church natin kung paano tayo nakakaliw sa mga bata. And the same thing that as I grow older, as I understand yung intentionality ni God sa pag-create, ganoon din ako sa mga pagtingin ko sa mga bata na bigla parang minsan nakikinig kami ni Grace na isang 5-year-old na nangangaroling na mag-isa lang siya nangangaroling tapos pinapasok siya sa loob ng bahay. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang patay. Tapos yung pinagkarolingan niya na may dalawang lalaki na parehong adik. It really breaks my heart na yung understanding na yun. So, isipin mo, mystery ba na hinayaan ng Diyos na mangyari yung bagay na yun? Pero, bahagi yun ng isang malaking plano. We might see it as something na tragedy. Pero yung buhay niya, hindi naman masasayang sa harap ng Panginoon. And I do believe in that. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin maintindihan na yung incarnation, yung pagiging tao ni Jesus, gives value to all life. Diba? Your existence is known. Diba? Alam ng Diyos na nag-exist ka. He intended to do that. And for what? So that you will be cherished by God Himself. So, alam niyo po ba mga kapatid, bakit itong henerasyon na to is napaka-insecure? Di ba napaka-insecure ng generation na to na you know my daughter, medyo
medyo chubby siya. Natutuwa ako sa kanya. Nakupitan ako. Pero para sa kanya, nai-insecure siya na ako nakupitan sa kanya. So you're saying that I am fat? Wala naman ako sinabing gano'n Naman sinasabi ko lang, you're so cute. So you're saying that I'm fat? Saan nagkaling yun? Diba? Even people will, until now, this generation will look for attention. Why? Because we forget this idea that we are cherished by God. Kung yung idea ng kung bakit tayo buhay ngayon, because God loves us, God cherishes us, siguro kung naiintindihan ng henerasyon na to, yung bagay na yun, hindi insecure ang henerasyon na to. And I would not be surprised na darating kasi ang dami ng umaagaw ng atensyon ng henerasyon na to. So, wala na tayong idea sa idea na kung bakit tayo cherish ni God, di ba? Kaya nga, mga kapatid, lagi kong sinasabi sa mga anak ko, and I try this as much as possible, na ipaliwanag sa kanila na you will not, the world will be unfair to you. You don't expect the world will be kind to you. Pero never neglect, never abandon the truth na tinawag tayo, na tayo bilang buhay, bilang naniniwala sa Diyos, na kailangan tayong gumawa ng mabuti sa mundo. Kasi tayo, as Christ incarnate, became flesh, nagkatawang tao, para ipakita yung pagmamahal niya, ganun din tayo. Buhay din tayo ngayon para ipakita natin yung pagmamahal sa ibang tao. Kaya sinasabi ni R.C. Sproul na the incarnation shows us that God did not create life at a distance. He entered it. Diba? And the same thing, we entered our faith right now because we understand this. Na ang Diyos mismo ang lumapit sa atin para maintindihan natin siya. Hindi pa ba enough yung idea that God cherished us? So, every day, pag nakikita ko yung gastusin, yung mga gastusin, yung mga bills, yung mga gano'n, nai-insecure ako, mga mayayaman, parang hindi na problema sa ganito. Diba? Bakit sila hindi na problema? But I would understand that. Hinayaan ng Diyos na dumaan ako sa ganitong buhay. Part of it pinili ko. Part of it hinayaan niya mangyari. For me to fully understand that I am cherished by Him. Diba? Kaya mga kapatid, again, please understand na ano ang dahilan niya. Ang dahilan niya pag-create niya so that He can cherish us. He can cherish His creation. Diba? Kasi out of who He is, kailangan mag-manifest kung sino siya. At bahagi tayo ng character ni God. Yung existence natin sa mundong ito, bahagi tayo ng Kanyang love, bahagi tayo ng Kanyang image, di ba? So, kailangan natin ipakita din yun sa mundong ito. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, na yung incarnation in Christ, sabi rito, and the light was the light. Jesus is the visible truth of our faith because the life He gives reveals who God truly is. So we have to understand, isa sa challenge ng pagiging Kristiyano, naalala ko yung bata-bata pa akong mananampalataya. Hindi ko pa rin, nung bata-bata akong mananampalataya, ang hirap kong i-connect na sa simula pa lang nandun na si Jesus Christ. Di ba? Parang sa akin, si Jesus Christ ay bahagi lang ng certain portion ng history. Di ba? Pero nung habang tumatanda ako bilang Kristiyano, doon ko mas nare-realize, so sa simula pa lang, nandun na siya. Pero nagkatawang tao siya so that He can be the visible truth of our faith. So, ibig sabihin, pinadala siya ng Panginoon para mas higit na patunayan ang Kanyang pagmamahal sa tao. Diba? Siya yung visible truth. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng
neglect yung idea na siya ay tunay na nagkatawang tao. Ibig sabihin, may nakakita, may nakaramdam, may nakahawak, may naka-interact sa Kanya. At yung pagbaba niya rito sa lupa para maging tao, parte yun kung bakit tayo naniniwala ngayon sa katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya nga sinasabing, He is the visible truth of our faith. Now, hindi na natin siya nakikita. Hindi na natin siya nakasama ngayon. But we know that in our faith, sa evidence ng ating pananampalataya, alam natin na totoo siya. So, sinasabi nito, God said, let there be light, and there was light. Alam niyo kung ano ang importansya ng light sa creation ng Panginoon? Yung importansya ng light, we have to understand na yung purpose ng light is not only to give evidence to existence, but also to give evidence to purpose. Now, paliwanag ko po yan. Pag sinabi natin darkness is the absence of light. Okay? So, ibig sabihin, kaya may darkness kasi wala yung ilaw. The same thing with cold, it's because of the absence of heat. Diba? Kaya tayo malamig kasi tinatanggal yung heat. Now, kung halimbawa, meron kang, itong libro na to, paano nyo nalaman na ito ay three-dimensional? Because of light. Because nakikita natin. Now, nakikita natin siya kasi yung liwanag na create ni God also gives for the purpose kung para maiintindihan kung ano ang purpose nito. So kung halimbawa flat lang siya, halimbawa isang object, square, kung yung light nagsha-shine lang sa harap, ang nakikita mo lang shape, alam mo nag-i-exist yung square. Pero hindi mo alam na cube siya. So yung light kailangan mag-magnify ng lahat para makita mo na cube pala siya. So ibig sabihin, yung shape na yon also gives us what? Purpose. Bakit? Ano pinagkaiba ng flat square sa isang cube? Ang cube occupies space. Di ba? So yun yung purpose ng cube, mag-occupy ng space. Di ba? Compared to a flat object. So yung existence ng light, hindi lang ito nag-i-exist. So ibig sabihin, God doesn't only exist. And we were not only created for the purpose ng wala lang. Diba? Light shines on us so that what? Our purpose would also be revealed. Kaya nga sinasabi, life was the light. So kung tayo may buhay sa Panginoon, naiintindihan din natin kung ano ang purpose natin sa buhay. Diba? Naiintindihan din natin, nakikita natin, the more that we are in life, the more that we are also in the light. So, mga kapatid, hindi mo pwedeng makita ang purpose mo sa buhay out of just simple philosophy. Naalala ko yung, nung pumunta po ako sa China, before ako pumunta sa China, all along, akala ko ang Diyos ng mga Buddhist is si Buddha. Pero hindi pala. Buddhism is actually atheism. Yes. Actually, it's an actual atheism na ibig sabihin, pwede kang maging katulad ni Buddha. Buddha is only a model kung paano ka mai-enlighten na makukuha mo yung pinakamataas na knowledge sa buong mundo at meron kang understanding ng lahat ng nangyayari sa kalawakan. Di ba? So, well, hindi mo maiintindihan ang buong kalawakan not unless you are the one giving the light. Pero kung ikaw ang bahagi ka lang na naiilawan ka, ikaw ang umiintindi kung sino ang nagbibigay ng ilaw at ng buhay. Hindi ikaw ang kaya magbigay ng buhay at saka ng ilaw. Naalala ko yung may isang story sa Buddhism na kaya nilang i-sustain ang kanilang buhay out of fasting. Na kahit hindi sila, kasi nga, sila yung light. So kahit mag-fasting sila ng 100 araw, hindi sila mamamatay. Di ba? Meron nga sila mga pre-reserved na monk eh. Kasi patay na yung monk, hindi pa raw naagnas. Kasi sila yung light and life. No, well,
we have to understand na hindi pwedeng mangyari yun. Diba? You cannot be the source of light kung ikaw yung mismong iniilawan para makita mo yung purpose. Kaya mga kapatid, yung incarnation is a way to illuminate humanity. Sinasabi nga natin dito, Christ is real, historical life affirms that our faith is not built on abstract ideas. Hindi ito yung pinaniniwalaan natin sa Kristyanismo, hindi lang ito pinagsama-samang paniniwala tungkol si Kristo. May living evidence and model kung sino yung dapat natin sundin. Sabi nito, a living Savior whose presence, what? Clarifies truth. Diba? Hindi naman natin maiintindihan ang katotohanan ng ating pananampalataya kung hindi ka rin babalik kung sino yung pinaniniwalaan mo. The more that you believe in Christ, the more that you mature in believing in Christ, it also exposes you to lies. Naiintindihan mo rin yung mga kasinungalingan. Sabi ko nga, di ba, napag-usapan namin ni Shiloh, out of nowhere, yung mga mega church pastors na merong harness, lumilipad, yung kanilang worship is parang concert. Sabi ko sa kanya, you want to be rich? Start a religion. You want to be really, really rich? Make your religion entertaining. Magiging mayaman ka talaga. So, but, kung tunay ka nananampalataya, a living Savior, His presence will clarify truth in your life. Diba? It exposes lies and lead us out of confusion. Diba? So, yung presence ni Christ, nagkatawang tao siya, nabuhay siya dito sa lupa, may naging tagapagsunod siya, itinala ang kanyang buhay, na ipasa yun from one generation to another because it clarifies truth about God. Kaya nga rito sabi, when God said, let there be light, He intended that all His creation would be seen, including you. Sabi ni W.B. Banyasha. Uy, diba? So, sino ba si W.B. Banyasha? Warren Vincent. Si Warren. Diba? So, yung sinabi ni God, let there be light, He intends that all His creation will be seen, will be known. Na makita mo na may purpose ka sa mundo ito. Diba? Including you. Na bahagi ka ng lahat ng ito. Bahagi ka ng kanyang plano. But of course, parte ng pag-create niya sa'yo, you are also in His image. He has also given you what? A certain degree of freedom. Diba? Tapos lamang sa nagpos ang kanyang will, I leave it to. Hindi ko maintindihan ka. Sabi nga sa Deuteronomy 29:29, i-claim ko yun. Pag meron akong mga bagay na hindi masagot, diba? What is revealed is for us. What is hidden remains for God. Diba? So, okay na ako doon na I understand that He intentionally created me. Diba? So, when God said let there be light, He intended everything to be seen. All His creation, including you. Ikatlong katotohanan, mga kapatid. Incarnation of Christ, Jesus is the victorious center of our faith. Because His incarnate life confronts darkness and triumphs over it. Diba? Meron akong nakitang meme na I'm trying to understand itong meme na to. Sinasabi ng meme na yon that not all people will like you because your presence irritates their demons. Diba? Medyo new age na konti yung dating. Pero one thing that I've realized also, hindi lahat ng tao magugustuhan kung ano yung pinaniniwalaan natin. Diba? Let's take for example America. Diba? Meron akong sinusundan na YouTuber na ang ginagawa nila, tumatayo sila sa public places, tapos dinidepend nila yung anti-abortion. Bakit sila anti-abortion? Tinuturo nila sa mga young people, ito yung ginagawa sa baby tuwing ina-abort siya. Now, alam niyo ba, galit na galit, may mga taong galit na galit sa ganun.
dalhin mo sa Pilipinas yun, yung mga tao na yun, maraming matutuwa sa kanila, di ba? Pero sa Amerika, hindi ko maintindihan bakit galit na galit sila sa mga nagsasabi ng totoo. One time, di ba sinabi ko nga sa inyo, yung kainitan ng Amerika tungkol sa same-sex marriage. Sa same-sex marriage, nag-post lang ako sa Facebook na teach the child the way he should go. When he grows old, he will never depart from it. Alam niyo po ba, yung mga kaibigan kong LGBTQ, galit na galit dun sa pinost ko. It has nothing to do with being LGBTQ or same-sex marriage. Pero they've taken it against me na ang tingin nila ang being against them. Sabi ko, saan nanggaling yun? Di ba? Out of nowhere, galit na galit sila sa bagay na pinaniniwalaan ko. Diba? Galit na galit sila na gusto kong turuan yung anak ko kung paano maniwala sa Diyos. And some of them to the point would call it child abuse. Diba? So, hindi ko maintindihan bakit sila nagagalit. So, we have to understand na nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa, He confronted evil. At yun din yung purpose kung bakit siya nagkatawang tao. To confront evil, to confront our sin. Kasi ano ba ang purpose ni Jesus Christ? He's also the Redeemer. Di ba? Kaya nga sa Genesis chapter 1 verse 26-27, then God said, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in His own image. In the image of that God, He created him, male and female, He created them. So ano ang purpose ng pagpunta ng incarnation ni Jesus Christ? So that we could be redeemed to our purpose of becoming being His image. Yun yung reason. Kaya sinasabi yung light of men. That Jesus is the light of men so that we could be redeemed. Babalik tayo dun sa purpose ng kung ano ba, sino ba tayo? Ano ba talaga ang purpose natin dito? Ang purpose natin is to be His image. Diba? Yun naman ang purpose ng tao. Bakit tayo create? To reflect God's image. Diba? Kung titingnan niyo sa akin, sasabihin niyo, may balbas ba si God? Diba? To reflect His image. Diba? Ang sinasabi ko, to reflect His image. Ano ba? Diba? Sinabi niya sa mga diba? Yung mga Hebreo na papahubaba ng balbas. Kasi they also believe that na gano'n nga. But the idea here, hindi yung kamukha lang ni God, di ba? But the idea here is our presence reflect na merong Diyos. You have to understand that, yung presence natin sa mundong ito reflects that there is God. Okay? So, gano'n ka ba man kasamang tao, di ba, kahit yung pinakamatinding kriminal, di ba, yung psychopath, sociopath, they were born so that they will reflect God's creation. Di ba? Evil, the existence of evil itself proves the existence of God. Di ba? So kung yung pinakamasamang tao sa mundong ito also proves the existence of God. Paano pa yung mga taong naghahanap sa Kanya? The more that it proves who God is. Diba? So bago pa man tayo naging mananampalataya, bago pa natin isinuko yung ating mga buhay, diba, there are already small portions of our spirituality na nilid tayo ni God para makilala siya. Diba? Hindi naman siguro, I don't believe na accidentally that I would be born in a very devout family. Diba? Sa kanilang pananampalataya, na pinalakihan ako, may takot ako sa Diyos. Talagang, literally, takot ako sa mga ribulto. Nung dinalaran namin si Samaria, gusto rin niya mga katikta ng Catholic Church. So, dinala namin siya sa katedral at saka sa San Agustin. Dinala namin sila sa Intramuros. For some reason, si Samaria, nung nakita niya yung mga ribulto, uneasy siya. Who are those people? Tapos nasa loob kami na San Agustin Church.
Di ba yung San Agustin Church, cemetery rin yung loob ng church eh. Di ba may mga lapida-lapida sa side yun? Saka sumapag din, sabi ko, there are actually people buried here. Pero sumunod yung mukha niya. Di ba? But the idea that one thing that I like is that one thing that I really praise God is that my children understand the idea of life and death. Naiintindihan nila that there's more to living this life na kailangan natin paghandaan din yung susunod na buhay. Diba? Kaya nga, natutuwa kami na hindi man nila po ma-explain, but this is one thing that we would like them to understand. That they are created in the image of God. Kaya mga kapatid, yung incarnation ni Jesus Christ empowers us to overcome evil. Diba? And because Christ entered the fallen world and conquered sin and death, believers now walk in His victory. Diba? Resisting darkness not by our own strength, but by His life within us. So, one thing na dapat natin maintindihan mga kapatid, bakit ba tayo patuloy na nakikipaglaban sa kasalanan? Hindi naman tayo perfecto. Nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa iba tayo. And I'm very transparent to all of you. Di ba? Na there are also personal struggles in my life. Pero I now understand that Christ's incarnation is a way for us to overcome evil. Yun ang dahilan niya. To give us the power, to give us the authority. Diba sabi niya, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome some of the power of the enemy. All of the power of the enemy. Diba? So Jesus Christ came so that we can have the power to overcome the enemy. Sabi nga ni Bodhi Bokam, he died last September, one of the pastors that I follow. Kasi, although he's black, African-American, pero very conservative. Diba? And one thing that he emphasizes always is about ano yung purpose ni Jesus Christ. Kaya sinasabi niya, the light of Christ does not negotiate with darkness. It overcomes it. So, kung mananampalataya tayo, we stand on it. Because Christ's presence in our life overcomes darkness. Diba? Meron na po akong isang kaibigan na nakilala ko po siya na dati siyang drug runner. At sa pagiging drug runner niya, ang dami niyang threats sa buhay to the point na nag-develop siya ng PTSD. Di ba, kwento nga ko yung pag ginulat mo siya, biglang nananapak. As in PTSD kasi yung ano na yun. Tapos, yung nagkikwento siya sa amin na gumigising siya sa gabi na para lagi siyang hinahabol daw ng mga demonyo. Pero, simula raw nang tanggapin niya si Jesus Christ, nandun pa rin yung mga panaginip na yon, nandun pa rin yung PTSD na yon. Pero he learns how to overcome them. Na pag-ising daw niya sa gabi, one thing that he will do is to pray. Diba? Eh bago pa siya naging mananampalataya, nagigising lang siya ng wala, naguguluhan lang siya sa isip niya. Gagawin niya, hahanap siya ng alak. Di ba? Kaya may mga tao, di ba, yung mga galing sa gera, nalalango sa alak, sa droga, kasi to overcome yung kanilang mga mental anguish. So, yung resulta naman ng kanyang PTSD dahil sa kanyang naging buhay. Di ba? So, why do we continue to do good? Why do we fight for good? Diba? And I would admire yung mga tao who's into serving other people, who's into protecting other people. Diba? Bakit nila ginagawa yun? Diba? Because there are darkness in their life that they are fighting for.
The reason why I continue to speak here, di ba? Alam mo ba, pag uwi ko na ng bahay, preaching is always a struggle for me. I don't like speaking to many people. Kaya nga nung hanggat maaari ayokong pumasok sa mga malalaking churches. Na-overwhelm po ako ng tao. Napapagod ako sa dami ng tao. Kaya okay na ako maging registrar kasi hindi ko kailangan umarap sa tao. Di ba? Na-overwhelm ako ng maraming tao. And but why do I try to overcome that? Because for me, fighting the evil in me, every time I speak about the gospel, every time I speak about His truth, I fight the darkness in me. The power that was given to me by Jesus Christ. Yung truth na alam kong namatay siya para sa akin is already enough for me to continue to speak about Him. Diba? Pagod man, mahirap man mag-aral ng salita ng Diyos. And sometimes, yes, nakakamali. There will be things na, ay, yun pala yun. Ay, yun pala yung mali yung nasabi ko. But I continue. Diba? And I would admire people who would even, katulad ni Kuya Mona, would go to seminary. Other people will challenge what you believe in. Diba? Because you are fighting for what you believe right now because you're resisting darkness not by your own strength, but by the life that He has given you. Na naiintindihan mo na alam mo na tinatawag ka ng Diyos. Kaya nga, Christ does not negotiate with darkness. He overcomes it. Diba? Remember the temptation of Christ? He didn't fight it. He overcomes the demon. He overcomes Satan. Diba? And that's the same thing sa pagbabalik niya. He will not negotiate to Satan. He will not negotiate to darkness. He will not negotiate to sin. Because He have already given us the power. His death, His resurrection have given us that power. That idea, that principle, tawagin man natin siyang philosophy, but for me, it's the truth that I continue to believe in. Diba? Kaya mga kapatid, let me close with this. Our Creator existed before all things entered into creation. Because He is outside the creation. He breathed life into humanity, revealed His truth in flesh, and overcome darkness for us. Diba? Siya mismo. Diba? So, in Him, we know we have life and purpose. He created us because He is the source of life. In Him, we have life with truth because He guided us, because He is the revealer of truth. Diba? And in Him, we have victory because we are forgiven because He is the Redeemer. So, huwag natin kakalimutan yung idea na kung bakit siya pumunta dito. Because to prove that He is the source of life, that He will continue to reveal the truth, and He will continue to redeem us from our sin. Manalangin po tayo.